kahit po nagagalit nanay ko, patago akong naglalaro. And doon po nagsimula ako sa pagiging underbone rider. Talaga kasi alam mo naman, galing ako sa pamilya na hindi rin nang po, walang kaya talaga. Yeah. Doon po porsigido lang talaga na maging parang pangarap din na baka one day may makakita, Spot, no? oo. Di ngayon, nagpapasalamat ako kasi sa lahat ng pagod na at least nasuklian ngayon. I'm here at EF and meron akong meeting dito pero habang nandito, look who I spotted. This guy, etong I'm a fan, Dave Macapa. So Dave, I remember nag-post ka about, kung saan nagsimula and nasa likod ka ng gate sa araw ng Davao. Palit po sa akin, Crocodile Park talaga. Crocodile Park. So, Yung palaro ng Moto X Farm. and anong year yan? Mga late po, mga siguro po nasa mga 2018 to 2017. Okay, so 2018, 2017, and you don't know, enduro cross is a difficult discipline. One of the gnarliest, if not the gnarliest, kasi mga bato, mga lugs, uphill, ugat, Downhill. rat, downhill, bangin. So you name it. This guy is winning the biggest events. So if there will be ranking, actually this guy is number 1 sa enduro cross. Okay. So ngayon, this segment is Dave. When you started sa motocross mo, when you started sa motocross, ano yung natutunan mo dun na dala-dala mo ngayon sa buhay mo? Una, you are a professional enduro cross rider. Ma-encourage yung ibang... Meron naman pala matututunan. Para ma-encourage po yung ibang nanay tsaka tatay na para po katulad ng mga anak nyo na nahilig sa motor, sa akin, huwag nyo naman pong pagbawalan. Kasi, kasi dati ako pinagbawalan ako eh. Baka kasi daw madisgrasya, tapos sino naman po talaga yung nanay at tatay na hindi baka madisgrasya yung anak eh. Pero po dahil sa love namin yung sports ng pagmumotor, kahit po nagagalit nanay ko, patago akong naglalaro, and doon po nagsimula ako sa pagiging underbone rider. Gusto kong i-emphasize yun. Kasi iniisip ng iba, mahal ito. Iniisip ng iba, pagka wala kang pera, hindi ka pwede. Pero, paano simula small, underbone, pero tanong mo ngayon, dude. Kumbaga, professional rider ka, you have sponsors, and yung bikes na gamit mo, mga production bike. hindi naman sa'yo yan, di mo naman kailangan bilhin paggamit sa'yo kasi numero 1 ka eh. So, yun, ano yung natutunan mo dun sa proseso na yun, underbone, and di ka ba na-discourage? Kasi syempre... Dati po na-discourage talaga kasi alam mo naman, galing ako sa pamilya na hindi rin, wala yung alam mo na medyo walang kaya talaga. Yeah. Doon po, porsigido lang talaga na maging, parang pangarap din na baka one day, may kita, spot, no? Oo. Di ngayon, nagpapasalamat ako kasi sa lahat ng pagod na at least nasuklian ngayon. Yeah. So yun, yung natutunan mo yun, yung wag bibigay, hard work. Patuloy lang kasi hindi naman agad nakukuha eh, biglaan. Yeah. Kailangan mo munang paghirapan. Oh, correct. So ilang taon yun na nandun ka, and then syempre siguro nasisira mo yung motor. Oo, nasisira talaga eh. Alam niyo naman po, dahil sa motocross dati, hindi po basta-basta yung gastos, lalo pag underbone rider ka. Hindi ba kasi katulad ng bibili ka ng production, diretso ko na sampa dyan, wala ka nang iiban dyan. Underbone, bibili ka pa suspension, papalit ka pa ng mga block, head, racing cam, ang dami mga gastos. Tapos,
para lang Pangulin. lumakas. Oo. Kasi ganun labanan ng underbone eh. Yeah, totoo. So Dave, so yun, natutunan mo yun, kumbaga, ano yan eh, magandang character na yan. Never give up, abutin mo yung pangarap mo, huwag ma-discourage, Ngayon, sa riding naman, with regards to ano yung, natutunan mo na dala-dala mo ngayon sa enduro cross. Kasi ang difference sa, malaki difference eh, pero para lang sa information na iba, meron ka rin nadala na crossover? Meron From din. Moto, yeah. Meron din kasi sa motocross, sa motocross kasi dati, 'di ba, may mga jump. Sa enduro cross naman, hindi mo rin maiwasan na meron talagang ma-encounter ka na meron mga jump din. At least sa motocross tsaka enduro cross, at least parang ang pinagkaiba ng may obstacle lang talaga yung enduro cross. Pero at least may maa-adapt ka galing sa motocross, mapapasok mo sa enduro cross. Correct. So, thank you Dave. Salamat. So, anong schedule mo this week? Nandito ka sa Manila. So, karera na... Meron. Ngayong linggo po, palaro sa Bulacan, tsaka hopefully, ngayong May, makakapunta tayong Korea. Represent natin yung Enduro Factory Philippines. Korea? Opo, ngayong May. Tapos, Supportahan natin yan. pagkatapos ng Korea namin, uwi kami para sa suporta ulit tayo sa palaro ni Don Joseph sa FJ League 2 FJ. doon sa La Union. La Union naman. Alright, Dave, makapas, guys. And nandito tayo sa Enduro Factory. Thank you, Dave, sa oras. Thank you po. God bless you.